Open the Bible, Nehemiah. Buksan po natin sa ating Biblia, Nehemias. Nehemiah chapter 3, Nehemias po, Kapitulo 3, verse 1. versikulo 1. Nehemiah chapter 3, verse 1. Nehemias po, Kapitulo 3, versikulo 1. Let's read it together. 3, 2, 1. Nang magkagayoy, si Eliasib na pinakapunong pari ay tumayong kasama ng kanyang mga kasamahang pari at kanilang itinayo ang pintuan ng mga tupa. Ito ay kanilang itinalaga at inilagay ang mga pinto niyon. Kanilang itinalaga ito hanggang sa tore ng Sandaan at hanggang sa tore ng Hananel. When the Israel was corrupted, God judged Israel. Kaya nung yung mga Israelita po ay naging masama, sila po hinatulan ng Diyos. So God used the Babylon to judge Israel. Kaya ginamit po ng Diyos yung Babylonia para po wasakin yung So Israel. Israel became the captive in Babylon. Kaya yung mga Israelita po, sila po yung naging alipin ng mga Babylonia. But as God promised, after 70 years, Israel people returned to Jerusalem. Pero kagaya ng pangako po ng Diyos, pagkatapos po ng 70 taon, babalik po yung Israelita sa kanilang sariling lupain. So Zerubbabel built up the temple, Kaya ito pong si Zerubbabel, kanya po itinayo yung templo. and Nehemiah built up the wall of the Jerusalem. At si Nehemias naman po, siya po yung nagtayo ng pader netong Jerusalem. And there are 10 gates. At meron po ditong 10 pintuan. So in Nehemiah chapter 3 is talking about the 10 gates. Kaya dito po sa Nehemias Kapitulo 3, ito po ay nagpapatungkol sa 10 pintuan. Actually, the wall of the Jerusalem is the shape of the fist. Sa katunayan po, yung hugis po ng pader ng Jerusalem ay gaya po ng ating kamao. Here is the temple, and like this, the fist, big fist. Kaya yun po yung templo at kagaya po niya, yun po yung pader kagaya ng ating kamao. And the first gate is the sheep gate. Kaya yung unang pintuan ay yung pintuan ng mga tupa. So actually, these all 10 gates indicates Jesus Christ. Sa katunayan, lahat po ng mga pintuan na ito ay nagpapatungkol kay Jesucristo. And also 10 gates talking about our Christian life. At gayon din itong 10 pintuan na ito ay nagpapatungkol sa ating buhay Kristyano. So today, we're gonna learn the 10 gates in the Jerusalem's, the wall of the Jerusalem. Kaya ngayong araw po, ating pag-aaralan yung 10 pintuan na nasa pader ng Jerusalem. The verse 1, there is the sheep gate. Kaya sa versikulo 1, narito po yung pintuan ng mga tupa. And verse 3, there is the fish gate. At sa versikulo 3, nandito naman po yung pintuan ng mga isda. And verse 6, there is the old gate. Sa versikulo 6 naman, yung matandang pintuan. Then verse 13, there is the valley gate. At sa versikulo 13 naman, nandun po yung pintuan ng libis. And the verse 14, there is the refuse gate. At sa versikulo 14 po, nandito po yung pintuan ng dumi. It's the dung gate. Kaya pintuan Tae. po ng dumi. Ayun, dumi po. Dumi o tae. Oh. Ayun po. And verse 15, there is the fountain gate. At sa versikulo 15 naman, nandito po yung pintuan ng bukal. And verse 26, there is the water gate. At sa versikulo 26, nandito po yung pintuan ng tubig. Verse 28, there is a horse gate. Sa versikulo 28, nandito po yung pintuan ng kabayo. Verse 29, east gate. Sa versikulo 29, silangang pintuan. And verse 30, Mifkad gate. At sa versikulo 31, nandito po yung pintuan ng Habibkad. The meaning is inspection gate. Kaya ito po yung parang pagsusuri na pintuan. So it's talking about the Jesus Christ and also our Christian life. Kaya ito po yung nagpapatungkol kay Jesucristo at sa ating buhay Kristyano. So we're gonna study it one by one. Kaya pag-aaralan po natin ng isa-isa. The verse 1, there is the sheep gate. Kaya sa versikulo 1, narito po yung pintuan ng mga tupa. Jesus Christ came to this world as a Lamb of God. Kaya si Jesus po ay naparito sa mundo gaya po ng kordero ng Diyos. And after Jesus died on the cross, He sent us as a fishers of men. At pagkatapos sumamatay po ni Jesus, tayo po ay kanyang pinadala bilang mga mangingisda ng mga tao. That's the fish gate. Kaya yun po yung pintuan ng mga isda. Let's look at the John chapter 1. Tingnan po natin sa Juan Kapitulo 1. John chapter 1, verse 29. Juan Kapitulo 1, versikulo 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi,
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. When John the Baptist introduced Jesus to others, he said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Kaya na ipinakilala po ni Juan Tagapagbautismo si Jesus sa maraming tao ang kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. When we introduce the person, we don't say, "Look at the lamb." Kung ating pinapakilala yung tao, hindi natin sasabihin na, ito yung tupa. But Israel people really understand that because whenever they commit a sin, the lamb died instead of their sins. Pero yung mga Israelita, naiintindihan po nila yung bagay na yun kasi sa tuwing sila po ay magkakasala, yung tupa po ay namamatay para bayaran yung kanilang kasalanan. Wage of sin is death. Yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So if we have a sin, we have to die and should be judged. Kaya kung tayo may kasalanan, dapat tayong mamatay at dapat po tayong mahatulan. That's why God prepared the redemption law. Kaya ngayon Diyos gumawa siya ng batas pangkatubusan. God said, instead of you, if the animal died and shed the blood, your sins are paid and forgiven. Sinabi ng Diyos, sa halip na ikaw ay mamatay, kapag yung isang hayop yung namatay, siya ay magbabayad ng iyong mga kasalanan. That's why in Old Testament, instead of a sinner, many animals shed the blood and died. Kaya nga sa lumang tipan, sa halip na yung mga tao, maraming hayop po ay nagpadanak ng dugo at namatay. When God looked at the blood of the animal, God thought, your sins are forgiven. Kapag nakikita po ng Diyos yung dugo ng tupa o ng hayop, sasabihin niya, napatawad na yung kasalanan. But these all the animals are the shadow of Jesus Christ. Pero lahat ng mga hayop na ito ay anino lamang ni Hesukristo. So really, Jesus came to this world as a Lamb of God. Kaya tunay po na pumarito si Jesus sa mundo bilang kordero ng And Diyos. He took away the sin of the world. At kanyang inalis yung kasalanan ng sanlibutan. In sin of the world, it includes our past, present, our future sin. Doon po sa kasalanan sa libutan, doon po kabilang yung kasalanan natin dati, ngayon, at hanggang sa hinaharap. If it doesn't include our future sin, it cannot say the sin of the world. Kasi kung hindi po dito yung kasalanan natin sa hinaharap, hindi po neto pwedeng sabihin kasalanan ng sanlibutan. Sin of the world means whether we are good person or bad person, criminal or not, Jesus took away all our sins. Yung ibig sabihin po ng kasalanan sa sanlibutan, criminal man tayo, masama, mabuti man tayo o hindi, inalis niya po lahat ng kasalanan ng mga tao. And because of our sin, not because of His sin, He shed the blood and died on the cross. At dahil po sa ating mga kasalanan, hindi niya po kasalanan, kaya po siya namatay doon sa krus at nagpadanak ng dugo. So when we believe that Jesus already redeemed all our sins forever, we get salvation and go to heaven. Kaya kung ating sasampalatayanan po na tinubos na po ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, tayo ay maliligtas at makakapunta na rin ng langit. Not because of our effort and work, but because of the sacrifice of Jesus, we go to heaven. Hindi dahil sa ating magsumikap o magawa, kundi dahil sa pagsakripisyo ni Jesus, kaya tayo makakapunta ng langit. That's why Bible says Jesus is the sheep gate. Kaya nga sinasabi ng Biblia na si Jesus yung pintuan ng mga tupa. Let's look at the John chapter 10. Tingnan po natin sa Juan Kapitulo 10. John chapter 10 verse 7. Juan Kapitulo 10, versikulo 7. The Jesus said to them again, most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. Sinabi po dito ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Only through this gate, people can get salvation. Tangis pamagitan lang ng pintuan na ito, marililigtas yung mga tao. That's why John chapter 14 verse 6 says, Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. No one comes to the Father not through me, except through me. Sino man na hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So not through Maria, not through the pastors, not through our effort and work and good deed, only through Jesus Christ, we get salvation. Kaya hindi sa pamamagitan ni Maria, ng mga pastor o ng ating mga pagsumikap, mga gawa o mabubuting gawa, tangis pamamagitan ng Jesus, tayo po ay makakapunta ng langit. So, the sheep gate must be first. Kaya yung pintuan po ng mga tupa, yun po dapat yung mauna. So, we must make sure our salvation first. Kaya kailangan mo natin siguraduhin yung ating kaligtasan. Even though so many people attending the church, so many kinds of church, even though they attend the church, they are not sure of salvation.
Kahit marami pa mga taong pupunta sa church, marami silang pinupuntahan na church, pero hindi naman sila sigurado sa kanilang kaligtasan. They don't build up the sheep gate. Hindi po nila naitayo yung pintuan ng mga tupa. That's why all other gates are useless. Kaya ngayon mga natitira pang pintuan, wala po itong kwenta. Sheep gate must be first. Kaya yung pintuan ng mga tupa, yun po dapat yung mauna. Many people attend the church and they learn how to pray, how to offer and praise. Maraming tao pupunta sa church, natuto sila manalangin, mag-offer, at yun lang. But if the sheep gate is not built in their spirit, every work is useless. Pero kung hindi may itatayo yung pintuan ng mga tupa sa kanilang spirito, lahat ng kanilang mga gawa ay wala pong kwenta. When they stand before God, God will say, I never knew you, depart from me. Kaya kapag tatayo sila sa harapan ng Diyos, hindi kita kilala, lumayo ka sa akin. Many people will say, Lord, we cast out demons in your name, we prophesied in your name, we did many wonders in your name. Maraming tao magsabi, Panginoon, nagpalayas ng mga kaming demonyo, nagbigay kami ng mga propesiya, marami kami ginawa sa iyong pangalan. But Jesus will say, I never knew you. Pero sasabihin ni Jesus, hindi kita kilala kailanman. It means, did you get salvation? Ibig sabihin nito, naligtas ka ba? Did you build up the sheep gate? Naitayo mo ba yung pintuan ng mga tupa? All your sins are already forgiven by my blood. Lahat ba ng iyong mga kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan ng aking dugo? If they have no idea about salvation, they will be departed from Jesus and go to hell. Kung wala po siyang ideya pagdating sa kaligtasan, siya po ay makakatulan at mapupunta ng impyerno. So sheep gate must be first. Kaya yung pintuan ng mga tupa, yun po yung dapat na mauna. When we get salvation, because of this love, we can do everything. Kung tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pag-ibig na ito, magagawa natin ang anumang bagay. So before we got salvation, the many people, unsaved people, try to live for God because they are afraid to go to hell. Kaya marami po mga tao, bago po sila maligtas, marami silang ginagawa para sa Diyos kasi takot silang mapunta ng impyerno. But motivation of saved people is totally different. Pero yung kalakasan po ng mga ligtas sa tao ay ibang-iba. We do everything and we are willing to sacrifice everything because we love Jesus. Nagagawa po natin ang lahat, nagsasakripisyo tayo kasi mahal natin si Jesus. That's why in our Christian life, if we lose this pleasure of the salvation, if we lose this first love, we lose all the strength to sacrifice. Kaya nga sa ating buhay Kristyano, kung ating mawawala itong kagalakan ng kaligtasan sa ating puso, talagang mahihirapan po tayong gumawa para sa Panginoon. Let's look at the Psalm number 51. Tingnan po natin sa Awit, Kapitulo 51. Psalm number 51 was written by David. Ito pong Awit, Kapitulo 51 ay isinulat po ni David. He always had the good fellowship with God. Lagi po siya mayroong magandang fellowship sa Diyos. God loved him and he loved God. Mahal siya ng Diyos at mahal niya rin yung Diyos. But he lost the pleasure of salvation Pero nawala niya po yung kagalakan ng kanyang kaligtasan. because he committed sexual sin. Kasi nakagawa po siya ng sexual na kasalanan. That's why the fellowship with God was broken. Kaya ngayon pakikisama niya sa Diyos ay naputol. So he really want to recover this pleasure of the salvation. Kaya gusto niya mapanauli itong kagalakan ng kanyang kaligtasan. The verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Yes. The joy of salvation is connected with the willing heart. Kaya ito pong kagalakan ng kaligtasan, konektado po ito sa pusong nagnanais. When we have the love to God, when we have the joy of salvation, no matter what we do, we are so willing to do something for God. Kung meron tayong pag-ibig para sa Diyos, kung meron tayong kagalakan para sa Diyos, kahit ano man natin gagawin po natin ito ng may pagnanais. But when we lose this joy, everything is obligation. Pero kung mawawala po itong kagalakan na ito, lahat po ng mga bagay ay para nalang obligasyon. I have to attend the church. Kailangan ko pumunta ng church. Even though they don't want to attend the church. Kahit ayaw naman nila pumunta ng church. Then all the brothers and sisters contact and visit and they just follow the other people. Kaya lahat ng mga brothers and sisters, kinokontak sila, binibisita sila, ang gagawin lang nila, susunod lang. And even when they attend the church, they don't look happy. At kahit nasa church po sila, hindi naman sila mukhang masaya. Always watch it, look at the watch, and when you finish it, Lagi na lang tumitingin sa orasan, kailan ba ito matatapos? they don't want to stay longer Ayaw na nilang manatili pa ng matagal. because they are not joyful.
Kasi hindi na po sila masaya. They don't have joy of salvation. Wala na po yung kagalakan ng kaligtasan sa kanila. So they lost the motivation of their Christian life. Kaya nawala na po yung nagpapalakas sa kanila ng loob para magpatuloy sa kanilang buhay Kristyano. King David really want to recover his Christian life. Kaya si Haring David po, gustong-gusto niya mapanauli yung kanyang buhay Kristyano. And he really know what is the most necessary to restore. At alam na alam niya po kung ano yung bagay na dapat mapanauli. So first thing he prayed is, please restore the joy of salvation. Kaya yung una niya ipinalangin, pakuyos po, ibalik yung kagalakan ng aking kaligtasan. Then I can do everything for you. Nang sa ganun, magagawa ko po ang lahat ng mga bagay para po sa iyo. So if you don't have the willing heart, please check if you have the joy of salvation or not. Kaya kung wala ka na pong pagnanais sa puso, pakuyos po, tingnan niyo po kung meron ka pa pong kagalakan ng iyong kaligtasan. If we have a joy of the salvation, we are willing to sacrifice for the Lord. Kung meron po tayong kagalakan ng kaligtasan, handang-handa po tayong magsakripisyo para sa Panginoon. So, I still remember when I received the first salary. Kaya naalala ko pa rin yung aking natanggap, yung aking unang sahod. When I get the first salary, I was so excited. Kaya nung aking natanggap yung aking unang sahod, talagang excited ako. Bakit po? Because I can buy the new clothes. Bakit po kaya? Kasi makakabili na ba ako ng bagong damit? Because I can buy the good food. Kasi makakabili na ako ng masarap na pagkain? No. Hindi It's po. because I can offer the tithe. Kasi po, makakapag-offer po ako ng ikapu. Now, I can offer the full tithe. Ngayon, makakapagbigay na ako ng buong ikapu. I was so excited. Kaya talaga ako excited. So I separate my tithe first from my first salary. Kaya aking munang inihiwalay yung aking tithe dun sa aking unang sahod. If we have a joy of salvation, no matter what we do, we are willing to do. Kung meron tayong kagalakan ng kaligtasan, ano mga ating gagawin, handang-handa po tayo itong gawin. So please, be careful not to lose the joy of salvation. Kaya pa ko isa po, mag-ingat ka po na hindi mo po mawala yung kagalakan ng kaligtasan. One day, my wife said, the rice cooker doesn't work. Kaya isang araw, sinabi sa akin ng asawa, uy, yung ating rice cooker hindi na gumagana. She pushed the button, but it doesn't work. Kaya pinindot niya na iba't ibang buton, pero hindi pa rin gumagana. So I tried to check all the buttons, all the cover, but no problem. Kaya tinignan ko na lahat ng mga pindutan at yung cover, wala namang problema. Later, I found that she didn't put the code. Kaya di kalaunan, nakita ko na hindi niya pala naisaksak. That's why it doesn't work. Kaya hindi nga gumagana. Even though it's a nice car, if there is no gas, it cannot go. Kaya kahit ito po ay magandang bagay, pero kung wala namang gagamit nito, hindi po ito magagamit. Even though we are strong and even though we are talented, if we lose the joy of salvation, we lose the willing heart. Kahit tayo po ay malakas, talentado, pero kung mawawala naman yung ating kagalakan ng kaligtasan, wala tayong magagawa. So first of all, we have to make sure the sheep gate. Kaya una sa lahat, kailangan natin siguraduhin muna yung pintuan ng mga tupa. We have to check whether we really get salvation by the blood of Jesus Christ or not. Kailangan natin suriin ng maigi kung tayo ba talaga ito na naligtas sa pamagitan ng dugo ni Jesucristo. We have to check if we lose the joy of salvation or not. Kailangan din natin tingnan kung ating bang nawala na yung kagalakan ng kaligtasan o hindi pa. And the second gate is the fish gate. At yung pangalawang pintuan ay pintuan ng isda. In the fish gate, people sell the fish. Kaya ito pong pintuan ng mga isda, dito po yung mga tao nagtitinda sila ng mga isda. That gate is near to the Galilee lake. Kaya ito pong pintuan na ito ay malapit po sa lawa ng Galilea. The fish gate indicates the Jesus Christ who came to this world to save sinners. Kaya ito pong pintuan ng mga isda ay nagpapatungkol kay Jesus na pumarito sa mundo upang iligtas yung mga makasalanan. The sea is the word. Kaya yung dagat po, ito po yung mundo. The fish is the losers in the world. At yung mga isda naman, ito po yung mga ligaw na kaluluwa dito sa mundo. Jesus came to this world to fish. Kaya pumarito po si Jesus dito sa mundo para mamingwit. And Jesus saved the people. Jesus achieved the salvation, and then Jesus sent the saved people as a fisher of men. At kanya nailigtas po yung mga tao at kanya ipinadala yung maligtas sa tao para mamingwit din. So John chapter 20 says, Jesus said, as my Father sent me,
also I sent you. Kaya sinabi po ni Jesus doon sa 1 Kapitulo 20, kung paano ako pinadala ng Ama, akin din kayong pinapadala. Let's look at the Matthew chapter 4. Tingnan po natin sa Mateo Kapitulo 4. Matthew chapter 4, verse 19. Mateo Kapitulo 4, versikulo 19. Jesus talked to the Peter and Andre, the verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamalakaya na mga tao. Jesus said, follow me, then I'll make you fishers of men. Kaya nga sinabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya na mga tao. Following Jesus is what we have to do. Kaya yung pagsunod po kay Jesus, yun po yung dapat nating gawin. But making us the fisher of men is the God's work. Pero yung gawin tayong mamamalakaya ng mga tao, ito po yung gawain ng Diyos. We are not worthy to save others. Hindi po tayo karapat-dapat na magligtas sa ibang tao. We are not talented. Wala po tayong talento. We are not strong enough. Hindi po tayo ganun kalakas. But amazingly, if we follow Jesus, God will change us as a fisher of men. Pero yung nakamanghang bagay, kung tayo po ay susunod kay Jesus, babaguhin po tayo ng Diyos at gagawin tayong mamamalakaya ng mga tao. So if we keep attending the church, keep learning the Bible, little by little, God give us the wisdom and courage. So we are saving other people. Kaya kung patuloy po tayong pupunta na church, patuloy tayo na mag-aaral ng Biblia, paunti-unti tayo po ay mababago at magkakaroon tayo ng karunungan at kalakasan para ipangaral yung Ebanghelyo. So the purpose of our life since getting salvation is to save lost souls. Kaya yung layunin ng ating buhay, pagkatasan maligtas, ito po yung pagliligtas po ng mga ligaw na kaluluwa. If you don't know the purpose of your life, your fish gate is already broken. Kung hindi mo po alam yung layunin ng iyong buhay, yung pintuan ng mga isda ay sira na po. We have to build up the fish gate. Kailangan po nating itayo yung pintuan ng mga isda. Why do we need to study in the school? Bakit ba natin kailangan mag-aral sa eskwelahan? We have a high school students. Meron po tayo dito, di ba, mga high school Why student? do you study? Bakit po kayo nag-aaral? College students. Why do you study? Yung mga college student, bakit po kayo nag-aaral? To get the better job. Para magkaroon ng magandang trabaho. That's not answer. Mali po yun. Why do you need to study? Bakit po natin kailangan mag-aral? To preach the gospel. Para ipangaral yung Ebanghelyo. If we don't study, how can we invite your classmates? Kung hindi po tayo mag-aaral, paano natin maimbitahan yung ating mga kaklase? And in the future, we can get a job. At sa hinarap, di ba, makakuha naman tayo ng trabaho. But why do we get a job? Pero bakit ba tayo nagtatrabaho? Because we need to save the lost souls in our workplace. Kasi kailangan nating iligtas yung mga ligaw na kaluluwa sa ating pinagtatrabahuan. And when we earn the money, through this money, we have to save more lost souls. At kapag tayo kumikita ng pera, magagamit natin ito para makapagligtas pa ng maraming ligaw na kaluluwa. We clean up the house, we cook, many mothers group doing the many housework. Kaya naglilinis tayo ng bahay, nagluluto. Kaya yung mga mothers group dito, maraming ginagawa sa bahay. Why? Bakit po? Because through this work, we can make our family open the heart to listen the Bible seminar. Kasi dahil sa gawain na ito, magagawa natin buksan yung puso ng ating pamilya para makinig sa salita ng Diyos. So the reason why we are diligent and faithful in our work is because we want to save more lost souls. Kaya yung dahilan bakit tayo masipag at tapat sa ating pinagtatrabuhan kasi gusto pa natin makapagligtas sa maraming ligaw na kaluluwa. So we must not forget we have a fish gate. Kaya hindi po natin dapat makalimutan na meron tayong pintuan ng mga isda. Toyotomi Hideyoshi, king of Japan, Kaya kilala niyo po ba yung hari ng Japan? he had one fan. Kaya meron po siyang isang pamaypay And in his fan, there is the map. at sa kanyang pamaypay nandun po yung isang mapa. Japan, Korea, and China. Japan, Korea at yung China. And he always look at that fan At lagi niyang tinitingnan itong pamaypay na ito. because he wants to conquer the Korea, all the Japan, Korea, and even China. Kasi gusto niya masakop yung buong Japan, Korea at China. That was his dream. Yun po yung kanyang pangarap. What's your dream? Ano po yung pangarap mo? What's the purpose of your life? Ano pong layunin ng iyong buhay?
the success in this world is not our goal. Yung pagiging matagumpay sa mundong ito, hindi po yung ating layunin. Promotion is not our goal. Yung ma-promote, hindi po yung ating layunin. Earning more money or comfortable life is not our goal. Yung pagkita ng maraming pera at magkaroon ng komportableng buhay, hindi po yun yung ating layunin. After we got salvation, we have only one goal, Pagkatapos- saving lost souls. Pagkatapos natin maligtas, meron tayong isang layunin, magligtas na mga ligaw na kaluluwa. What if all our family get salvation? Paano lang kung yung mga miyembro nating pamilya ay maligtas din? What if all the people in our village, all the people in our province will get salvation? Paano lang kung yung mga tao sa ating bayan, sa ating probinsya maligtas? In order to save more lost souls, we are ready to sacrifice, we are ready to die. Para makapagligtas sa maraming ligaw na kaluluwa, handa tayong magsakripisyo at mamatay. Let's look at Acts chapter 20. Tingnan po natin sa mga gawa, Kapitulo 20. Acts chapter 20, verse 24. Mga gawa, Kapitulo 20, versikulo 24. Apostle Paul received the ministry from Jesus. Kaya si Apostol Pablo, kanya natanggap yung kanyang ministeryo kay Jesucristo. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili, upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministerong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. The ministry he received from Lord Jesus is to testify to the gospel of the grace of God. Kaya yung ministerong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya As ng long Diyos. as he can save more lost souls, he didn't count his life. Kaya hanggat nakakapagligtas siya ng mga maraming ligaw na kaluluwa, hindi niya po binibilang yung kanyang buhay. So, after we pass the ship gate, we have to build up the fish gate. Kaya pagkatapos sa pintuan ng mga tupa, kailangan naman natin itayo pintuan ng mga isda. And next one is the Nehemiah chapter 3 verse 6, old gate. At sumunod naman sa Nehemias Kapitulo 3, versikulo 6, yung matandang pintuan. So in the old gate, many elders gathered and discussed something important of Israel. Kaya dun po sa matandang pintuan, marami pong mga matatandaan nagtitipon po doon para pag-usapan po ilang bagay patungkol sa Israel. So old gate indicates the truth which never changes. Kaya ito pong matandang pintuan, ito po ay nagpapatungkol sa katotohanan na kailanman ay hindi mababago. These days, people like something new. Kaya sa panahon natin ngayon, di ba, maraming tao yung mga bago. They like the new restaurant, new food, new trend. Gusto nila yung bagong restaurant, pagkain, at mga bagong uso. So it's so fast to be changing. Kaya ang bilis na lang mabago. Even though the world is fast to change, the Bible never changes. Kahit yung mundo po ay mabilis na nababago, kailanman yung Biblia ay hindi nabago. Moses studied this Bible. Kaya si Moises po pinag-aralan niya itong Biblia na ito. Abraham, Apostle Paul, Apostle Peter used the same Bible. Kaya si Abraham, si Pablo, si Pedro, ginamit po nila yung parehas na Biblia. When they searched the Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. From the beginning to until now, it's the same verse. Kaya kapag susuriin nila yung sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 1, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, yung versikulo na yon hanggang ngayon ay parehas pa rin. So yesterday, today, and tomorrow, Jesus never changes. Kaya kahapon, ngayon at hanggang bukas, si Jesus ay hindi mababago. From the beginning until now, and forever, the Bible never changes. Magmula sa pasimula hanggang sa katapusan, walang hanggan, yung Biblia ay hindi po mababago. So if you like something new, it's very easy to fail in your Christian life. Kaya kung gusto ninyo ng bago, mabilis na lang kayo mabibigo sa inyong buhay Kristyano. Always we join the same fellowship. Lagi po tayong dumadalo, di ba, sa parehas na fellowship? We always listen to Wednesday sermon, Sunday sermon. Lagi tayong nakikinig sa Wednesday sermon, Sunday sermon. We always studied only one book, Bible. Lagi lang natin pinag-aaralan yung isang Biblia. Ito pong Biblia. Is there something new? Kaya meron bang bago? We don't need. Hindi po natin yung kailangan. We have to build up the old gate. Kailangan natin itayo yung matandang pintuan. Let's look at the 1 John. Tingnan po natin sa unang 1. 1 John chapter 2 verse 24. Unang 1, Kapitulo 2, versikulo 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung nananatili sa inyo ang narinig ninyo buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa anak at sa ama. There is the what you heard from the beginning. Kaya meron kayong narinig buhat ng pasimula. We heard the gospel from the beginning. Kaya di ba ating napakinggan yung ebanghelyo buhat ng pasimula? We heard the importance of the church and the fellowship from the beginning. Ating po napakinggan yung kahalaga ng church at ang fellowship buhat ng pasimula. And we keep listening the gospel and the church and the resurrection and the heaven. At The Bible says, let that abide in you, which you heard from the beginning. kaya di ba patuloy natin napapakinggan patungkol sa ebanghelyo, pagkabuhay na muli, yung patungkol sa church. Kaya sinabi naman ng Biblia, kayo naman ay manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. The many senior pastors, the Pastor Leo Wan and other senior pastors gave me the advice. Kaya marami po tayong mga senior pastor, kagaya po ni Pastor Riohan, at ibinigay po nila sa akin yung isang pabala. Instead of the sharing the word of God, which is something new, please repeat the something important. Kaya sa halip na magbahagi ka ng salita ng Diyos na bago, pakiusap, ulitin mo na lang na ibahagi yung mahalagang bagay. So it's much important to repeatedly learn something important topic. Kaya mas sigit na mainam o importante na maulit na mapakinggan yung mahalagang bagay. So let's look at the Philippians chapter 3. Tingnan po natin sa Pilipos po, Kapitulo 3. Philippians chapter 3, verse 1. Pilipos po, Kapitulo 3, versikulo 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kahuli-hulihan, mga kapatid ko, mag-alala kayo sa Panginoon. Ang sumulat sa inyo ng ngayon mga bagay ay hindi kalabisan sa akin, kundi para sa inyong ikaliligtas. Apostle Paul said, for me to write the same thing to you is not tedious, but for you it is safe. Ang sumulat sa inyo ng ngayon mga bagay ay hindi kalabisan sa akin, kundi para sa inyong ikaliligtas. So he sent the same topic which are important again and again. Kaya ulit niyang ipinadala yung isang paksa ng paulit-ulit para po sa kanila. So when don't feel bored when you study the Bible because it's very, very important. Kaya kung inyong pag-aaralan po yung Biblia, hindi po kayo mabuburyo kasi ito po talaga ay napakahalaga. Let's look at the Jeremiah chapter 6. Tingnan po natin sa Jeremias, Kapitulo 6. Jeremiah chapter 6. Sa Jeremias po, Kapitulo 6, verse 16. versikulo 16. So why did Israel depart from God? Kaya bakit kayo mga Israelita ay umalis sa piling ng Diyos? Why was Israel judged by God? Bakit ba yung mga Israelita ay natulan ng Diyos? Because they didn't like the old way. Kasi ayaw nila yung lumang paraan. We used to do that. That is very old and we like the new way. Dati na namin ginagawa yun, ayaw na namin yan, gusto na namin yung bago. That's why they departed from God. Kaya nga umalis po sila sa Diyos. The verse 16, Sa versikulo 16 po, would you read? ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo kayo sa mga daan at tumingin, at ipagtanong ninyo ang mga sinaunang landas. Kung saan naroon ang mabuting daan at lumakad kayo roon, at kayo makakatagpo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami lalakad doon. And verse 17, pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y naglagay ng mga bantay sa inyo na sinasabi, inyong pakinggan ang tunog ng trumpeta. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami makikinig. Yes. So, what's the old way in the Bible? Kaya ano po yung sinaunang landas sa Biblia? The way to get salvation is never changing. Kaya yung paraan po ng kaligtasan, kailanman na hindi na bago. Only through Jesus Christ, we get salvation. Tangis pamagitan lang po ni Jesus, tayo po ay maliligtas. And the key of salvation is eternal redemption. At yung susi ng ating kaligtasan, ito po yung walang hanggang katubusan. And key of true salvation is
free salvation. At yung susi po ng ating kaligtasan, libreng kaligtasan. And after we get salvation, we need the Word of God, prayer, and fellowship. At pagkatapos sa ating maligtas, kailangan po natin sa buhay Kristyano yung salita, panalangin, at pakikisama. This is our spiritual food. Kaya ito po yung ating spiritual na pagkain. As our body need the food, so our spirit need the spiritual food. Kung paano yung ating katawan ay kailangan ng pagkain, ganun din yung ating spirito ay kailangan ng spiritual na pagkain. Then the church provide this all spiritual food. At yung church, ibinibigay niya lahat ng mga spiritual na pagkain ng mga ito. That's why if we don't stay in the church, we cannot get any spiritual food. Kaya kung hindi po tayo mananatili sa church, wala tayong anumang makakuha ng spiritual na pagkain. And when we get the spiritual food through the church, we get strength. That's why we bear the fruits. At kapag ating natanggap itong spiritual na pagkain na ito sa church, tayo po ay magbubunga. That is the changing our life and the evangelism. Yun po yung pagbabago sa ating buhay at pag-evangelize. So, if we don't have church, if we don't have spiritual food, we cannot save any lost souls. Kaya kung wala po tayong church, wala tayong spiritual na pagkain, wala po tayong anumang magiging bunga. So, after we get salvation, the most important part is abiding in the church. Kaya nga pagkatapos na maligtas, ito po yung pinakamahalagang bagay, yung manatili sa church. That is the abiding in Jesus and following Jesus. Yun po yung pananatili kay Jesus at pagsunod sa Kanya. So, this is the old way. Kaya ito po yung lumang landas. No matter what we study the Bible, there is not something special. Kaya kahit patuloy tayo sa pag-aaral ng Biblia, walang anumang espesyal na bagay. But when we focus on our old way, we become really strong. Pero kung tayo po ay magtutuon sa sinaunang landas, tayo po talaga ay magiging malakas. Every day, you eat the rice, right? Araw-araw, di ba kumakain po kayo ng kanin? Are you bored to eat the rice? Nabuburyo na po ba kayong kumain ng kanin? Yesterday, I ate the rice, and the day before yesterday, for whole week, I only eat the rice. I don't want to eat the rice anymore. Kahapon, kumain ng kanin. Isang araw, kanin ulit. Isang linggo na kumakain ng kanin. Ayoko na kumain ng kanin. We don't say that. Hindi po natin yung sinasabi, di ba? Yesterday, we eat the rice, and today, we eat the rice. Kahapon, kumain tayo ng kanin. Ngayon, kakain ulit tayo ng kanin. Yesterday, today, and tomorrow, we watch the same sun. Kaya kahapon, ngayon at hanggang bukas, patuloy natin nakikita yung isang araw. We look at the same moon. Nakikita natin yung isang buwan. No problem. Wala pong problema doon, di ba? So, the Bible says we have to focus on the old gate. Kaya nga sinasabi po ng Biblia na kailangan natin magtuon doon sa matandang pintuan. But why we cannot learn many things through the Word of God? Pero bakit hindi ba tayo matuto ng maraming bagay sa pamagitan ng salita ng Diyos? So, the biggest problem is arrogance. Yung pinakamalaking problema, tayo po ay nagiging arogante. If our heart is proud, we cannot learn something from the old gate, from the Bible. Kung yung ating puso po ay mayabang, wala po tayong anong matutunan dun po sa matandang pintuan. That is the next gate, valley gate. Kaya doon na po yung sumunod na pintuan, yung pintuan ng libis. The valley gate indicates the humble heart of Jesus. Kaya ito pong pintuan ng libis, ito po ay nagpapatungkol sa mapagkumbabang puso ni Jesus. So let's look at the Philippians chapter 2. Tingnan po natin sa Pilipos po, Kapitulo 2. Philippians chapter 2, verse 5. Pilipos po, Kapitulo 2, versikulo 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. So Bible says you have to have the mind of Jesus Christ. Kaya nga sinasabi po ng Biblia na magkaroon po tayo ng isip gaya po ni Hesus Kristo. What's that? Ano po yun? That's the humility, the humble heart. Yun po yung kakapakumbabaan, mapagkumbabang puso. So verses 6 to 7, would you read? Sa versikulo 6 hanggang 7, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat mangawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Jesus is God Himself.
Kaya si Jesus mo mismo yung Diyos, But to save us, He came to this world as a form of man. pero para tayo ay ligtas, siya po ay pumarito sa mundo sa anyo ng tao. It means He humbled Himself. Ibig sabihin, ipinagkumbaba niya yung kanyang sarili. The verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At palibasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. So, when he was born in the manger. Kaya siya po ay pinanganak doon sa isang sabsaban. Oh. Where were you born? Saan po kayo pinanganak? Hospital? I was born in the house. Ako naman po ay pinanganak ako sa bahay. Oh. I heard that one brother was born in the parking lot. Yung narinig ko naman po, isang brother, pinanganak siya sa isang parking lot. Wherever we are born, we are not born like a manger. Saan man tayo pinanganak, hindi po tayo pinanganak sa isang sabsaban. We are born in better place than the place of Jesus. Kaya tayo masigit na hindi pinanganak sa mabuting lugar kaysa kay Jesus. Even though Jesus is God, He humbled Himself so much. Kaya kahit si Jesus po yung Diyos, kanyang pinagkumbaba yung kanyang sarili. Before Jesus died on the cross, the last night, He shared the Last Supper. Kaya bago po mamatay po si Jesus, kanya pong ginawa yung huling hapunan. At the time, what did the disciple do? Kaya nung pagkakataon na, anong ginawa ng kanyang mga alagad? They argued. They fought. Who is greater? Sila ay nagtalo-talo, sila ay nag-usap-usap, kung sino ba yung higit na dakila. Can you imagine the heart of Jesus when He looked at them? Naisip niyo po ba yung puso ni Jesus habang tinitingnan sila? Probably His heart was broken. Kaya maaaring yung puso ni Jesus ay talagang wasak. Next day, He already knew. Next day, He gonna die. Alam niya na po na sumunod na araw siya po ay mamamatay. But now His disciples are fighting who is greatest. Pero yung kanya mga alagad nagtatalo kung sino ba yung pinakadakila sa kanila. That's why He brought to the water and the towel and washed the feet of the disciples. Kaya nga dinala niya yung tubig at isang tuwalya para hugasan yung paa ng kanya mga alagad. And Jesus said, I show the example. Like me, please serve others. Kaya nga aking pinapakita sa inyo isang halimbawa, pakiusap gaya ko, pakiusap, ganito rin yung inyong gawin. Honestly, we are so arrogant. Nang may katapatan, tayo po talaga yung mga arogante. If somebody ignores us, we get angry. Kung mayroong buwabaliwala sa atin, nagagalit tayo. How dare Paano mo nagawa yan? can you say that? Paano mo nasabi yan? How dare you treat me like that? Paano magawang turing ako na ganyan? We are so arrogant. Tayo po ay arogante. But even though Jesus was persecuted, He didn't say anything. Pero mismo si Jesus, kahit inuusig na siya, hindi po siya nagsalita. He just showed the example of humble heart. Ipinakita niya po yung halimbawa ng may mapagkumbabang puso. So, we have to build up the valley gate. Kaya kailangan nating itayo yung pintuan ng libis. Don't be arrogant. If we become arrogant, we cannot be used by God. Wag po tayo dapat maging arogante kasi hindi po tayo gagamitin ng Diyos. Let's look at the Daniel chapter 4. Tingnan po natin sa Daniel Kapitulo 4. Daniel chapter 4. Sa Daniel po, Kapitulo 4, Verse 30, versikulo 30, 29 and 30, would you read? versikulo 29 hanggang 30, sa katapusan ng 12 buwan, siya ay lumalakad sa bubungan ng palasyo ng hari ng Babylonia. Nagsalita ang hari at sinabi, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sa pamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan bilang tahanan ng hari at para sa kalwatian ng aking kadakilaan? Here is the King Nebuchadnezzar. Kaya nandito po si Haring Nebuchadnezzar. When you look at the palace, he was so proud. Nung titingnan niya po yung kanyang kaharian, talagang siya po ay nagmamalaki. So he said, I have built these old things. Sinabi niya, aking ginawa itong dakilang bagay na ito. But actually, his kingdom was given by God. Pero sa katunayan, yung kanyang kaharian ay binigay lamang ng But Diyos. he was arrogant. Pero siya po ay arogante. That's why, what happened? Kaya ano nangyari sa kanya? God made him crazy. Kaya ginawa siyang baliw ng Diyos. So, the verse 32,
for 7 years, he ate the grass like a cow in the field. Kaya sa versikulo 32, sa loob ng 7 taon, siya po ay kumakain ng damo gaya ng isang baka. So God said to the Nebuchadnezzar, verse 32, would you read? Ikaw ay palalayasin sa mga tao at ang iyong tirahan ay kasama ng mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakainin ng damo na gaya ng mga baka at 7 panahon ang daraan sa iyo hanggang sa iyong kilalanin na ang kataas-taasan ay namumuno sa karya ng mga tao at ibinibigay niya ito sa sinumang kanyang naisin. And verse 33, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaagad natupad ang salita tungkol kay Nebuchadnezzar, siya'y pinalayas mula sa mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka. Ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa ang kanyang buhok ay lumago na kasing haba ng balahibo ng mga agila, at ang kanyang mga kuko ay gaya ng sa mga ibon. Yes. So he was a king of the greatest kingdom. Kaya siya po yung hari ng talagang napakadakilang kaharian. But when God said the one word, he became crazy. Pero may sinabi lang Diyos sa isang salita, siya po ay nabaliw na. Because of the one word of God, he lost everything. Dahil lang sa isang salita ng Diyos, nawala na ang lahat ng sa Kanya. So it means, if God doesn't allow, we cannot have anything. Kaya ibig sabihin nito, kung hindi pa paintulot ng Diyos, wala tayong anumang magkakaroon. Don't forget, we are living because of the grace of God. Pakiusap, huwag po ninyong kalimutan, tayo po ay nabubuhay lang alinsunod sa biyaya ng Diyos. So we have to build up the valley gate. Kaya kailangan natin itayo yung pintuan ng libis. The son of the king Nebuchadnezzar is Belshazzar. Kaya yung anak po ni Haring Nebuchadnezzar ay si Belshazzar. Even though his father became crazy because of the arrogance, he became proud again. Pero kahit yung ama niya po ay talagang isinumpa na po dahil sa kanyang pagmamataas, ito pong anak niya ay mas naging mapagmataas pa. So in chapter 5, Daniel chapter 5, he drank the wine with the tools of the temples. Kaya sa Daniel Kapitulo 5, uminom po siya ng alab gamit po yung mga kasangkapan sa templo ng Jerusalem. That's why in that night, God killed him. Kaya sa gabing iyon, pinatay po siya ng Diyos. So if we become arrogant, we cannot be used by God. Kaya kung tayo magiging arrogante, hindi po tayo gagamitin ng Diyos. We have to check whether our valley gate is built or not. Kailangan nating suriin yung atin bang pintuan ng libis ay naitayo na. And next gate is the refuse gate, At yung sumunod naman po na pintuan ay pintuan ng dumi. dung gate. Pintuan po ng tae. Like a dung, Jesus was treated like a refuse. Kaya si Jesus po talagang itinuring po siya na gaya ng isang dumi. Let's look at the Hebrew chapter 13. Tingnan po natin sa Hebreo po, Kapitulo 13. So refuse gate indicates the suffering of Jesus. Kaya ito pong pintuan ng dumi, ito po ay nagpapatungkol sa paghihirap ni Jesus. The Hebrew chapter 13. So in Jerusalem, when they gathered the dung, they threw this kind of dung and dirty things through the refuse gate. Kaya sa Jerusalem Out po, of the Jerusalem, when they threw the dung, they used the dung gate. kaya doon po sa Jerusalem, kapag tutipunin nila yung mga dumi o yung tae, ang gagawin po nila para mailabas ito sa Jerusalem, dadaan po sila sa pintuan ng dumi. Hebrew chapter 13, verse 10 and 11. Sa Hebreo po, Kapitulo 13, versikulo 10 hanggang 11. Would you read? Tayo ay may isang dambana na kung saan ang mga naglilingkod sa tabernakulo ay walang karapatang kumain, sapagkat ang katawan ng mga hayop na mga dugoy dinadala ng pinakapunong pari sa santuario para sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampo. So if the Israelite had something to burn, they used the dung gate. Kaya kapag yung mga Israelita po ay meron silang susunugin, gagamitin po nila yung pintuan ng dumi. Then verse 12 and 13, verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Jesus carried the cross out of up to the Golgotha hill. Kaya si Jesus po, kanyang binitbit yung krus hanggang doon po sa bundok ng Golgotha. And he suffered out of the gate. At siya po ay nagdusa sa labas ng pintuan.
he was treated like a dung. Kaya siya po ay itinuring na gaya ng isang dumi. So when you look at the dung, what's your reaction? Kapag nakikita niyo po yung tae, ano pong reaksyon ninyo? Tae. Tae! Do you do that? Iniibig niyo ba yung tae? We treat really bad. Masama yung ating pagtrato. One day, whenever I drive the car, inside, so smelly. Kaya sa tuwing ako po ay nagmamaneho ng aking sasakyan, sa loob po, napakabaho. So I open the old window, but still smelly. Kaya binubuksan ko po yung aking mga bintana, pero ang baho pa rin eh. So I threw all the trash, but still smelly. Pero tinapon ko na yung mga basuran, pero ang baho pa rin. Later, I realized that somebody stepped the dung and get in my car. Di kalaunan, naunawaan ko, merong isang tao nakatapak ng tae at pumasok sa aking sasakyan, kaya bumaho. So in the carpet, there is a dung. Kaya dun sa lapag, meron po itong tae. So I washed all the carpet, then no smell. Kaya inugasan ko po yung lahat ng tae at wala na pong amoy. When I clean the carpet, Kaya habang nilis ko po yung lapag, talagang ang layo-layo ko. but Jesus was treated by people like this. Kaya ganun po itinrato ng mga tao si Jesus. They didn't recognize who Jesus is. Hindi nila nakilala kung sino ba talaga si Jesus. They mocked Jesus and persecuted Jesus, hit Jesus. Hinamak nila si Jesus, inusig at pinalo. They spit in the face of Jesus. Dinuraan nila si Jesus sa kanyang muka. Jesus suffered so much outside the gate Kaya nagdusa ng labi si Jesus doon po sa labas ng pintuan in order to save us. para lang tayo ay iligtas. In order to take away all our sins and redeem all our sin, He suffered outside the gate. Para alisin ang lahat natin mga kasalanan at tubusin ang lahat natin mga kasalanan, siya po ay nagdusa doon sa labas ng pintuan. If we really realize His suffering, we have to join His suffering now. Kung talagang ating naunawaan yung kanyang kahirapan, kailangan nating samahan siya sa kanyang kahirapan. That's the building of the valley gate. Yun po yung The pagtatayo. dung gate. Yun po yung pagtatayo ng pintuan ng dumi. So that's the verse 13. Kaya yun po yung sa versikulo 13. Hebrews chapter 13, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At puntahan natin siya sa labas ng kampo na dala ang kanyang kahihiyan. Yes. So if we know the Jesus suffering, let us go first to Him and outside the camp and bearing His reproach. We have to suffer with Jesus. Kaya kung alam natin yung pagdurusa ni Jesus, kaya't puntahan natin siya sa labas ng kampo na dala ang kanyang kahihiyan, kaya kailangan nating sumama doon sa kahirapan ni Jesus. Jesus saved us not for a comfortable life. Kaya iniligtas po tayo ni Jesus, hindi para sa komportableng buhay. Jesus saved us to suffer with Jesus in order to save other lost souls. Iniligtas po tayo ni Jesus para sumama sa kanyang kahirapan para makapagligtas sa marami pang ligaw na kaluluwa. If we can see the Jesus with our spiritual eyes, we can see Jesus is so busy and so diligent, and He visits here and there to save lost souls. Kaya kung ating makikita si Jesus pamagitan ng spiritual na mata, ating makikita si Jesus na talagang abala, sobrang sipag at maraming ginagawa para magligtas sa maligaw na kaluluwa. Then, how can we stay comfortably in our place? Kung ganun, paano tayo mananatiling komportable sa ating pinatutunguhan? We have to follow Jesus and suffer with Jesus. Kailangan nating sundin si Jesus at maghirap kasama ni Jesus. I can say this word is like the currency exchange account. Masabi ko na itong mundo ay gaya ng palitan ng pera. The last time, the praise night, the pastor Kim Ho-chan, Yangcheon Church, gave some, what do you call? Loving gift? He gave some the loving gift Kaya nung nakaraan pong for praise, choir team. kaya nung nakaraan pong praise night, si Pastor Kim Ho-chan ng Seoul Yangcheon Church, nagbigay po siya ng isang regalo para po sa praise night team ng Ortigas. But that was the Korean money. Pero yun po ay Korean na pera. Then we cannot use it here.
Kung ganun, di ba, hindi natin yung magagamit dito. We go to the shop to exchange the money. Pupunta tayo sa isang shop para ipapalit yung pera. So, no matter what we do in this world, we cannot bring anything to heaven. Right? Kaya anumang gawin natin dito sa mundo, hindi natin ito madadala doon sa langit, di ba? But there is the way to bring our things to heaven. Pero may isang paraan para madala natin yung lahat ng ating pagmamayari doon sa langit. There is the exchange currency shop. Kaya meron din palitan ng pera. What's that? Ano po yun? Suffering. Yung kahirapan. If we suffer with Jesus, as much as we suffer with Jesus, we bring all our suffering to heaven. Kung tayo po ay maghihirap kasama ni Jesus, lahat ng ating paghihirap ay may sasama natin doon sa langit. So if your dung gate is broken, if you don't like to suffer with Jesus, you will not receive anything in heaven. Kaya kung yung pintuan ng dumi ay sira, wala ka pong anumang matatanggap kapag umakyat ka na po doon sa langit. Let's look at the Philippians chapter 3. Tingnan po natin sa Pilipos po, Kapitulo 3. Philippians chapter 3 verse 10. Pilipos po, Kapitulo 3, versikulo 10. Would you read? Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Apostle Paul really want to join the suffering of Jesus. Kaya si Apostol Pablo, gustong-gusto niya po talagang sumama dun sa kahirapan ni Jesus. That's why he was treated like a dung in this world. Kaya nga siya po mismo ay tinuring na gaya ng isang dumi dito sa mundo. And he also treat all the worldly things as a dung. At itinarato niya rin lahat ng mga makamundong bagay gaya ng isang dumi. That is verse 8. Yun po yung nasa versikulo 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala ko si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. This world treated Jesus like a refuse and treated the Christian like a refuse. Kaya ito pong mundo, itinrato si Jesus at yung mga Kristyano gaya ng isang dumi. But all the Christian also treated the world like a refuse. Pero lahat din ng mga Kristyano ay tinuturing itong mundo na gaya ng isang dumi. We don't need this kind of things. Hindi natin kailangan ng mga bagay na ito. We want the eternal glory. Ang kailangan natin yung walang hanggang kalwalatian. That's why we are willing to suffer with Jesus in order to save lost souls. Kaya nga handa tayo maghirap kasama ni Jesus para mapagligtas sa maraming ligaw na kaluluwa. As much as we suffer for Jesus, we will receive the eternal glory in heaven. Kung gaano karami yung ating pagdurusa, ganun din yung ating matatanggap na walang hanggang gantimpala dun sa langit. So if the refuge gate is broken, if you don't like to suffer with Jesus, if you don't like to sacrifice, don't expect any reward in heaven. Kaya kung yung pintuan ng dumi ay sira, kung ayaw mo magdusa kasama ni Jesus, kung ayaw mo magsakripisyo, huwag kang umasa na may matatanggap ka sa langit. And Nehemiah chapter 3 verse 15, there is the next gate, fountain gate. As sa Nehemias po, Kapitulo 3, versikulo 15, nandito po yung pintuan ng bukal. So let's look at it indicates the Holy Spirit. Ito po ay nagpapatungkol sa Espiritu Santo. And Jesus Christ came to this world to give us the Holy Spirit. At si Jesus po ay pumarito sa mundo para ibigay po sa atin yung Espiritu Santo. Let's look at John chapter 4. Tingnan po natin sa Juan, Kapitulo 4. Verses 13 and 14. Versikulo 13 hanggang 14. Here is the Samaritan woman. Kaya nandito po yung babaeng Samaritana. And Jesus said to the Samaritan woman, the verse 13 and 14, would you read? At sinabi po ni Jesus sa versikulo 13 at 14, sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. If you drink to this water, you will thirsty again. Kung inumin mo yung ganitong tubig, mauuhaw ka lang ulit. But there is the water I'll give. Pero mayroong tubig na gusto kong ibigay. Then if you drink this water, you never thirst and you get the eternal life. At kung inumin mo itong tubig na ito, kailanman di ka na mauuhaw at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. That is the Holy Spirit. Yun po yung Espiritu Santo.
John chapter 7, Sa Juan po, Kapitulo 7, verse 38 and 39. versikulo 38 hanggang 39, 38 and 39. 38 hanggang 39, The 37, Jesus said, "If anyone thirst, let him come to me and drink." sinabi ni Jesus sa versikulo 37, kung sino may nauhaw, lumapit siya sa akin at uminom. And 38 and 39, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu, natatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa nilululhati. Yes. Jesus achieved the salvation on the cross. Kaya si Jesus po na isakatuparan niyang kaligtasan doon sa krus. When we believe that Jesus already redeemed all our sins, Holy Spirit dwells in us. Kung ating sampalatayanan na tinubos na po ni Jesus ang lahat natin mga kasalanan, yung Espiritu Santo po ay mananahan na sa atin. Until we find the true salvation, we are always thirsty. Hanggang sa mahanap natin yung tunay na kaligtasan, tayo po ay palaging uhaw. Or we change the many churches. We attend the many kinds of churches. Papalit-palit tayo ng church, umatin tayo sa iba't ibang klase ng church. We tried the many ways to get salvation. Hinanap natin yung maraming daan para maligtas. But we still thirsty. Pero uhaw pa rin tayo. But when we realize the true salvation and receive the Holy Spirit, we are not thirsty anymore. Pero kung ating maunawaan yung tunay na kaligtasan at ating matanggap yung Espiritu Santo, hindi na tayo mauhaw pa. We really believe no matter what happened, we surely go to heaven. Tayo naniniwala na anumang mangyari, tayo sigurado na makakapunta ng langit. So, we have to check if we have a fountain gate. Kaya kailangan nating suriin kung meron tayong pintuan ng bukal. And if we sleep spiritually after we get salvation, the fountain gate is broken. At kung tayo naman po ay matutulog spiritually, ito pong pintuan ng bukal ay sira na. So, even though we receive the Holy Spirit, if we don't live according to the will of God, according to the Holy Spirit, our Christian life is sleeping. Kaya kung tayo po ay hindi susunod sa kalooban ng Diyos o sa pagtnubay ng banal na Espiritu Santo, tayo po ay natutulog na. So, we have to check Kaya kailangan whether po natin we are sleeping or awake. Kaya kailangan po nating suriin kung tayo ba ay tulog o gising. And Nehemiah chapter 3 verse 26 is talking about the water gate. As sa Nehemias po Kapitulo 3, versikulo 26, ito po ay nagpapatungkol sa pintuan ng tubig. It indicates the word of God. Ito po ay nagpapatungkol sa salita ng Diyos. Let's go back to Nehemiah. Balikan po natin yung Nehemias, chapter 3 verse 26. Kapitulo 3, versikulo 26. Would you read? At ang mga lingkod sa templo na nakatira sa Opel ay nagkumpuni hanggang sa dakong nasa tapat ng pintuan ng tubig, sa dakong silangan at sa toring nakalabas. In this water gate, the Israel people get the water. Dito po sa pintuan ng tubig, dito po mukha ng tubig yung mga Israelita. And also they wash it their body. At kanilang hinuhugasan yung kanila pong katawan. So this water indicates the word of God. Kaya ito pong tubig na ito ay nagpapatungkol sa salita ng Diyos. In Nehemiah chapter 8 verse 1, Sa Nehemias po, Kapitulo 8, versikulo 1, so the Ezra, when he taught the word of God, he gathered the people in the water gate. habang si Ezra po ay nagtuturo ng salita ng Diyos, kanyang tinipon yung mga tao dun sa pintuan ng tubig. Would you read? Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig. Kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. So, if we don't like the word of God, if we don't read the Bible, if we don't study the Bible, the water gate is broken. Kaya kung ayaw po natin magbasa ng Biblia, ayaw natin itong pag-aralan, kung ganon, yung ating pintuan ng tubig ay sira na. In our Christian life, we have to build up the water gate strong. Sa ating buhay Kristyano, kailangan nating itayo na matibay ito pong pintuan ng tubig. As much as we know about God, we can do something for God. Kung gaano po nating kilala yung Diyos, magagawa din natin yung anumang mga bagay. Why the people don't sacrifice more? Bakit yung mga tao hindi higit na nagsasakripisyo? Because they don't know about the eternal reward much. Kasi hindi po nila alam ng gaano yung walang hanggang gantimpala. If they really know about the eternal reward and about the heaven, they can do everything for the Lord.
Kung alam lang po nila yung walang hanggang gantimpala at yung langit, magagawa nila ang higit pa ng lahat ng mga bagay. As much as we know about God and the Bible, our life will be changing. Kaya kung paano nakikilala natin yung Diyos at yung Biblia, ganun din mababago yung ating buhay. Let's look at the Hosea chapter 4. Tingnan po natin sa Hoseas po, Kapitulo 4. Hosea chapter 4, verse 6. Hoseas po, Kapitulo 4, versikulo 6. Hosea chapter 4, verse 6. Hoseas po, Kapitulo 4, versikulo 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinatakwil din kita bilang aking pari. At yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, aking ding lilimutin ang iyong mga anak. My people are destroyed for the lack of knowledge. Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Israel was judged because they don't know the Bible. Yung mga Israelita po ay nahatulan dahil hindi po nila alam yung Biblia. It's really happened in Korea. Kaya ito po talaga yung nangyari sa Korea. Three grandmothers, the three old nanay, the cook, what do you call it? Like a pancake, Korean pancake, and all of them died. Kaya doon po sa Korea, mayroon po 3 lola ang nagluto po ng Korean pancake at sila po ay namatay. When they ate, all of them died. Nung kinain po nila ito, lahat po sila namatay. The truth is, when they cook, they need more flour. Yung katotohanan po, nung sila po ay nagluto, kailangan pala ng higit pa na harina. So one grandmother said, you go at the storage and bring the flour. The flour was there. Kaya, ikaw, pumunta ka doon sa ating rep, kunin mo pa yung isa nating harina. But that nanay cannot read Korean. Pero yung lola na yon, hindi po siya makapagbasa ng Korean. So she just brought just white powder. Kaya dinala niya lang yung isang puting powder. She didn't know what it is. Hindi niya alam kung ano yun. But that is the poison to kill the grass. Pero yun po ay lason para patayin yung mga damo. So when they cook with that, what do you call? That poison and ate, all of them died. Kaya nung niluto nila yung pancake at kanila itong kinain, sila po ay namatay. They died because of lack of knowledge. Sila po ay namatay dahil sa kawalan ng kaalaman. Israel people didn't know the Bible well. That's why they killed Jesus Christ. They didn't recognize Jesus as a Savior. Yung mga Israelita po, sila po ay natulan dahil hindi nila lubos na alam yung Biblia, kaya sila po ay nahatulan. So God said, because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. At yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin din lilimutin ang iyong mga anak. Let's look at the Hosea chapter 6, verse 3. Tingnan po natin sa Hoseas po, Kapitulo 6, versikulo 3. Hosea chapter 6, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ating kilalanin, tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay kasintiyak ng bukang liwayway at siya'y paparito sa atin na parang ulan, tulad ng ulan sa tagsibol na dumidilig sa lupa. Let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. Ating kilalanin, tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. I really hope and pray all of us are eager to learn the Bible. Kaya ako po talaga yung maasa at nanalangin na lahat po tayo ay ganun talaga yung pagnanais para pag-aralan yung Biblia. I really hope and pray we study the Bible more and we read the Bible more. Kaya ako po talaga yung maasa at nanalangin na higit natin pag-aralan at babasahin yung Biblia. The 2023 is almost over. Kaya yung 2023 ay patapos na. How much do you read the Bible in this year? Ilang beses niyo po nabasa yung Biblia sa taon na ito? Do you finish one verse? Nakatapos na po ba kayo ng isang beses? If you follow the Bible reading every day, daily Bible reading, you can finish it the whole Bible and the New Testament 2 times. Kaya kung inyong susundin po yung ating daily Bible reading, matatapos na po yung buong Biblia at yung bagong tipan ng 2 beses. If you read the Bible continuously, without any pause or eating or drink, the sleeping, if you keep reading the Bible,
how many hours we need to finish. Kaya kung patuloy nyo lang pong pag-aaralan ng Biblia o babasahin ng walang tulog o kain, sa tingin nyo po, gaano katagal yung oras sa kailangan ninyong gugulin? 72 hours. 72 hours lang po. If we have a 72 hours, we can finish one verse. Kaya kung meron lang tayong 72 hours, matatapos na natin ng buo itong Biblia. So I don't read the Bible even one time in this year. It means totally you didn't read the Bible 72 hours in this whole year. Hindi ako nakapagbasa ng Biblia. Ibig sabihin po, para sa loob ng taon na ito, hindi ka po nagbasa ng Biblia sa loob ng 72 hours. We have to study Bible more. Kailangan po nating higit na pag-aralan yung Biblia. We have to read the Bible more. Kailangan pa nating higit na basahin yung Biblia. As much as we know about God and the eternal glory and the Bible, our life will be changed. Kung gaano pa natin higit na makilala yung Diyos, yung wala hanggang kalulatian at yung iba pang bagay, mababago po talaga yung ating buhay. That's why Hosea keeps saying that, let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. Kaya nga patuloy na sinasabi ni Hoseas, ating kilalanin tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. We don't have enough time. The last 3 gates are talking about the Jesus' second coming. Kaya yung natitira pong 3 pintuan, ito po yung nagpapatungkol sa muling pagdating ni Jesus. The horse gate. Yung pintuan po ng kabayo. When Jesus comes again, He promised He will come as a King of Kings. Kaya doon po sa pintuan ng kabayo, kapag pumunta po dito si Jesus, kanya pinangako, siya po ay darating bilang hari ng mga hari. At that time, He will ride the white horse. Kaya sa pagkakataon na yun, siya po ay nakasakay sa puting kabayo. And East gate indicates the Jesus' second coming also. At sa silangang pintuan, ito rin po yung nagpapatungkol sa muling pagdating ni Jesus. That gate is closed now. Kaya yung pintuan po na yun, sa ngayon ay sarado. But all Israel people believe that when the Messiah, Jesus Christ, will come again, He will come through the east gate. Pero lahat po ng mga Israelita, hanggang ngayon, hinihintay po nila na kapag nagbukas ito po silangang pintuan, dun po dadaan si Jesus. Because Ezekiel chapter 43 says the God will come through the east gate. Kasi sinabi po sa Ezekiel, Kapitulo 43, darating po si Jesus dun po sa silangang pintuan. And let's go back to Nehemiah chapter 3. At balikan po natin yung Nehemiah, Kapitulo 3. The last gate is the Mifkad gate, Yung huling pintuan po, yung pintuan ng Hamipkad. the verse 31. Sa versikulo 31, Would you read? pagkatapos niya na magkumpuni sa Malkia na isa sa mga panday ginto hanggang sa bahay ng mga lingkod sa templo at ng mga mangangalakal sa tapat ng pintuan ng Hamipkad at sa itaas sa silid ng panulukan. Mifkad gate means inspection. Ito pong pintuan ng Hamipkad, ito po ay pintuan ng pagsusuri. So when the people stand before God as an unsaved person, God will judge them, God will check their sins, and judge them and cast them into the lake of fire. Kapag yung mga tao po ay tatayo na sa harapan ng Diyos, susuriin ng Diyos yung kanilang mga kasalanan at sila po ay hatulan at itatapon sila dun sa impyerno. But as a Christian, when we stand before God, God will check how much we sacrifice for Jesus since getting salvation. Pero bilang mga Kristiyano na naligtas, kapag tayo po ay tumayo sa harapan ng Diyos, kanyang susuriin, gaano ba tayo nagsakripisyo para kay Jesus mula ng araw na tayo naligtas? God will check how many people we saved while we are living in this world. Titingnan ng Diyos kung ilang tao ba yung naligtas sa pamagitan ng ating buhay habang tayo nabubuhay dito. God expects the fruits from our life. Kaya umaasa po si Jesus, yung Diyos ng mga bunga sa ating buhay. So look at the Nehemiah chapter 1. Tingnan po natin sa Nehemiah, Kapitulo 1. This is the beginning of the rebuilding the wall and gates of the Jerusalem. Kaya ito po yung panimula ng pagtatayo muli ng pintuan at ng pader ng Jerusalem. Nehemiah, when he stayed in the Babylon, he heard all the wall and the gates were burned and broken. Nung si Nehemiah po ay nanatili doon sa Babylonia, kanya pong narinig na lahat ng mga pader at mga pintuan ay nawasak at nasusunog. That's why he was so sad. Kaya labis po yung kanyang kalungkutan. The verse 3 and 4. Sa versikulo 3 hanggang 4 po, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. sinabi nila sa akin, ang mga natirang buhay sa lalawigan na nakatakas sa pagkabihag ay nasa isang malubhang kalagayan at kahihiyan. Ang pader ng Jerusalem ay wasak at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Nang marinig ko ang mga salitang ito, ako ay umupo, umiyak at tumangis na ilang araw.
at ako'y nagpatuloy sa pag-ayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit. Please check your gate. Kaya pakiusap po, inyong tingnan na yung mga pintuan. From the sheep gate up to the Mifgad gate. Mula sa pintuan ng mga tupa hanggang sa pintuan ng Hamipkad. If any gate is destroyed, we have to rebuild again. Kung merong anumang pintuan ang sira na, pakiusap itayo natin tong muli. When we check all our gates, if the many gates are broken, how can we keep the temple? Kaya pag-isipan natin to, kung yung ating mga pintuan ay wasak, paano natin maiingatan itong templo? All the enemies will attack the temple very easily. Lahat po ng mga kaaway, madali nilang maatake itong templo. Temple is the place to have the fellowship with God. Kaya ito pong templo, ito po yung lugar kung saan tayo po ay nagkakaroon ng pakikisama o fellowship sa So Diyos. if all this gate is destroyed, we cannot have the fellowship with God, we cannot live for God. Kaya kung lahat ng mga pintuan na ito ay sira, hindi po tayo magkakaroon ng fellowship sa Diyos at mabubuhay para sa Diyos. That's why Nehemiah decided to rebuild the gates. Kaya nga si Nehemiah, nagpasa siya na kanyang imuling itatayo yung mga pintuan. The chapter 2, verse 5. Sa Kapitulo 2, versikulo 5, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. sinabi ko sa hari, kung ikakalugod ng hari at kung ang iyong lingkod ay nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, suguin mo ako sa Juda, sa lungsod ng libingan ng aking mga ninuno, upang aking muling itayo ito. If the Nehemiah stayed in the Babylon, he can live very comfortable life. Kung si Nehemiah lang ay manatili doon sa Babylonia, talagang magiging komportable yung kanyang buhay. But he decided to go back to Judah, Jerusalem, to rebuild the gates. Pero nagpasya po siya na bumalik po siya doon sa Juda, sa Jerusalem, para itayo muli yung mga pintuan. So I hope we check ourselves Kaya, for this year. kaya umasa po ako na atin din susuriin yung ating mga sarili para sa taon na ito. If there is some broken gates, let's do our best to rebuild. Kung mayroon man pong anumang wasak na pintuan, pakiusap, gawin po natin yung ating mga kaya na ito po ay itayo muli. Tama po ba? So our Christian life will become stronger, I hope. Kaya umasa po ako na talagang yung ating buhay Kristyano ay mas magiging malakas. Let's pray together.